Presang panauhin. Ngayong gabing ito, nandyan lang po nakasakay sa sasakyan. Okay? Kanina pa ho kami nag-uusap doon. Nagre-request po siya, hindi niya makita ang mga maisog. Kaya bago po natin pagsalitain ngayon ang ating espesyal na panauhin, mangyari lamang po, tinatawagan natin ang ating mga kababayan, dumito po tayo. Gusto niya kasing marinig ang lahat ng kanyang sasabihing mga importanteng bagay. Espesyal na tao po ito. Espesyal na panauhin. Naandyan lang po siya sa sasakyan, naghihintay. Handa po ba kayong makilala ang ating espesyal na panauhin ngayong gabi? Yes! Handa ba kayong lahat? Yes! Inaanyayaan po namin, dumito po kayo para maipakita po natin sa ating espesyal na panauhin na ang sambayan ng Pilipino ay tunay na nagkakaisa. Mabuhay maisog! Okay. At sa dako rito ay tinatawagan muna po natin ng pansin ang susunod na tagapagsalita, Engineer Ed Francisco. Palakpakan po natin. Nandiyan na po yung bisita natin ha, na ikakagulat po ninyong lahat. For the first time, tatayo sa Liwasang Bonifacio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumain na ba kayo? Medyo mahaba-haba po ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil darating na naman po sa susunod na Mayo, sa 2025, marami na naman po tayong aplikante na mga politiko. Alam ba nyo, tingnan nyo po sa diksyonaryo kung ano ang meaning ng politician at ikumpara nyo ang meaning sa candidate. Sa diksyonaryo po, napakasama po ang meaning ng politician. A politician is a person who seeks a public office, who are going to disregard his principle just to win a favor. Yan po ang eksplanasyon ng diksyonaryo sa politician. Ang kandidato po ay ang taong nagsisik din ng public office with honor. Kaya yan po ang mga kandidatong iyan ay nagsimula po sa larangan ng politika na may dangal. Pero pag tumagal, nagiging politiko na po. Sila po ay ating mga aplikante sa posisyon na bakante sa 2025. Kung tayo po ay nag-a-apply ng trabaho, hindi po ba tayo ini-interview? Ang tinitingnan nila ay yung ating kapasidad, yung ating capability. Tinitingnan po rin nila yung ating character. Tinitingnan din po nila kung ating credibility or kung tayo'y reliable. Bakit hindi po natin tingnan din sa pagpili po ng ating kandidato? Lahat po ng mga kandidato o politiko na mag-o-offer sa inyo ng pera o pabor, tandaan nyo, sila po ay full politiko. At lahat naman ng tumanggap at ibinoto yung full politikong iyon, ang tawag ko ron ay bobo tante. Kaya po, huwag tayong maging bobo tante para hindi po tayo makapili ng full politiko. Tama o hindi? O may tama sila? May tama sila! Ang tandaan po natin, ang kailangan nating leader ay ginagampanan ang mabuting pamamahala o good governance.
Sila po ay marunong lang nilang sabihin na sila ay gumaganap sa mabuting pamamahala. Pero kung tatanungin natin sila kung ano ang mga mabuti sa mabuting pamamahala, maaari lang po silang makapagsalita o makapagsabi ng 3 hanggang 5. Pero ang tunay po na katangian ng mabuting pamamahala ay 10. Paano natin masasabi ang isang babae ay maganda kung hindi natin alam ang katangian ng isang maganda? At paano natin masasabi na isang tao ay makisig, isang lalaki ay makisig, kung hindi natin alam ang katangian ng isang makisig? Ganun din po sa mabuting pamamahala. Kailangang malaman po natin ang kumpletong katangian ng mabuting pamamahala. Ang mabuti pong pamamahala, para madaling matandaan, ay ginawa nating acronyms. Great Peace, dakilang kapayapaan. Great stands for godly. Ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa maka-Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Ang pamamahala bang ngayon ay maka-Diyos? Hindi ba maka-demonyo? Ano yung R? R stands for responsive or reliable. Kailangan po ang mabuting pamamahala ay angkop. Angkop po ba ang nangyayari? Na dito sa Metro Manila, binaha ng Carina, doon sa Davao, nagbigay ng ayuda. Tama po ba yun? Is that responsive? No. E. Equitable. Dapat pare-parehas, pare-pareho, kahit hindi sa'yo bumoto. Ang mga ayuda. Sino po ang nakatanggap ng ayuda dito? At tinitiyak ko na mas marami ding hindi nakatanggap. Hindi po ba? So, dyan po sa ayuda, lahat na ng ayuda, tayo'y ayuda nation. Ginawa na po tayong pulubi. Ginawa na tayong mangmang. Binibili na po nila ang Pilipino dahil po dyan sa ayuda. Ginagawa nilang inutil at tapat ang mga Pilipino. A. Sa great is accessible. Dapat ang programa ng gobyerno ay maaabot at makukuha. Pero karamihan na programa ng gobyerno ay itinatago nila. Kailangang abutin mo muna bago mo malaman. Sino po nakakaalam dito na pag lumapit kayo sa DSWD, alam na nyo kung magkano ang inyong makukuha? Wala po. Tayo po ay nagmamakaawak na humihingi. Ang hinihingi po natin na tulong ay galing din po sa atin. Iyon po ay pera natin. Bakit hindi natin gawin nilang accessible sa lahat ng tao ang iyon po? T is transparency. Iyan po ang hinahabol natin sa ngayon. Dapat transparent. Ibig sabihin po, matutukoy ang lahat ng gastos ng gobyerno at mahabol. Hindi na po natutukoy, hindi pa po mahabol. Kaya po tayo, lahat tayo dito ay nakatunganga. May mga pumipigil! Hindi po ba? May pumipigil. Ang peace, P. P stands for participatory. Dapat ang pamamahala ay nakikilahok ang mamamayan. May lamesa doon, yung mali. Hindi po ba? Ando ka na Dapat tayo ay nagbubusisi, nakikilahok, we participate in public governance. Nangungutang ang bawat ahensya ng gobyerno ni hindi man lang tayo sinasabihan na umuutang sila. Hindi po ba? Alam ba nyo kung magkano na ang utang ng Pilipinas? Milyon. 10 trillion!
15 trillion. 15 na po. Ang trillion, alam po ba nyo kung ilang zero? Ang 1,000, 3 zero. Ang 1,000,000, 6 na zero. Ang bilyon ay 9 na zero. Ang trillion ay 12 zero. 1 trillion lang po ang bibilangin nyo. Baka isang taon, hindi pa nyo natatapos ang 1 trillion. Ganun po. Ano po nawawala sa kaban ng gobyerno? Trillion po ang nawawala. Dati po ang nakawanlang sa gobyerno ay milyon lang. Sumunod naging bilyon. Ngayon po sa panahong ito ay trillion po ang nawawala. Totoo hindi? Imagine, dito lang po sa ating flood control projects na sinasabi ng ating presidente nung kanyang SONA 5,500 units of flood control projects. Hindi po ba bumaha kinabukasan dahil sa karina na ngayon hinahanap ng mga Pilipino nasaan ang 5,500 flood control projects. Ano ang sabi ng ating presidente? Nabangga ng barko ang flood control projects kaya hindi po gumana. Humihingi ng pagkain. Pakibigyan nga ito. Doon. Doon, pumila ka doon. Ayun, doon. Bigyan natin pagkain to. Doblehin na at tatluhin. At nadulas daw dahil sa sinasabi ko. Sige, salamat. Doon, diretso ka lang. Diretso sa kaliwa, tapos kanan. Hoy, tandaan yan, bigyan ng pagkain. Nasaan na ba ako? At biglang napunta sa pagkain. Nabangga ng bangko. Sa flood control. Malis ka. Hindi ba ang sabi, 5,500? Nabangga ang isang flood control projects. So nasira, ilan ang natira sa 5,500? 5,499. Magkakanugtong pala yun. Hindi po gumana yon. Pasensya na po kayo. Bakit bumaha? Dahil ba sa tubig? Ano sabi ng ating mahal na Pangulo? Dahil sa hangin. Hindi po ba? Sa totoo lang po, yung 5,500 flood control projects, ang totoo po noon, ang total na buo o kompletong flood control projects is only 5,521. So, pinasobrahan pa niya yan. Pero, kiniklaim niya lahat yon. Out of 5,521 flood control projects, 3,100 plus ang nagawa noong nakaraang administrasyon. Only 2,000 plus lang ang nagawa under Marcos administration. Pero, ang ginagastos para sa flood control project is no less than 1 billion a day. 1 billion a day. Kaya sa kanila, para sa kanila, mamiso lang ang 1 bilyon. Hindi po ba? Ang mamiso sa atin ay napakahalaga pa. Sa P, and participatory ang P, ang E. Ano po ang E? Efficient. Dapat lahat ng programa mo at lahat ng ginagawa mo ay dapat efficient. Ibig sabihin, kung ano ang ipinasok, dapat mas malaki ang output. At effective. Dapat mabisa, magaling. A, accountable, may pananagutan. Sino po sa ating mga leader ng gobyerno na matataas na alam ng lahat ng tao na nangurakot naparusahan? Sino ang yung mga nanagot? Wala po.
Hindi po ba ang COA hanggang ano lang? Hanggang notice of disallowance? Lahat po sila, may mga notices of disallowances. Bakit po hindi po nare-resolve yon? Dahil nga doon sa accountability, yun po ang ating hinahanap. Yung pananagutan. Sila ay mananagot sa taong bayan. C is core value oriented. Ang ating gobyerno ay walang ubod ng pagpapahalaga o pamantayan na ipinaromulgate o binalangkas. Dapat meron pong iisang pamantayan o pagpapahalaga mula sa presidente hanggang sa barangay. May isa lang na may one common core values and one common vision. May isang pananaw. Ang nangyayari po sa atin, iba-iba ang pagpapahalaga, iba-iba ang pamantayan, kaya po iba-iba ang direksyon ng ating bansa. Kaya po tayong mga Pilipino, eto po, naiiwan. Sila lang po ang sumusulong. Di po ba? Marcos, Romualdez, bibitayin! Ano yung huling Dapat ang good governance is equipped. Hindi yung sa oras ng rescue, sa baha, pupunta ka, ni wala ka palang bangka, ni wala ka palang dalang pagkain, ang dala mo lang yung sarili mo at magpapaphoto ops ka. Yung po ba ang good governance? So is equipped. Dapat ang mabuting pamamahala ay kumpleto. Hindi po hulugan na katulad ng binibigay na ayuda. Hindi po ba? So, iyan po. Dapat po sa susunod nating pamimili ng ating magiging kandidato, isubject po natin dito sa mabuting pamamahala. Kung kaya po nilang gampanan yon, tingnan po natin ang kanilang track record. Di ba ba? Marcos, isang dramatic! Nakakalungkot. Bakit po tinawag na luksang bayan itong ating kaganapang ito? Dahil tayo po ay nagluluksa at nagdadalamhati dahil sa lahat ng hiling natin at dinadarasal natin, ninanais natin ay hindi po nagagampanan ng ating mga inaasahan doon sa itaas. Hindi po ba? Kaya po tayo ay nagdadalamhati. Pero hindi pa huli ang lahat para magbago ang Pilipinas. Hindi po mali po ang sinabi at hindi po naayon sa aking paniniwala ang sinabi ng ating Pangulong Marcos noong sa bagong Pilipinas na ang namumuno ang siyang magbabago sa ating bansa. Hindi po. Ang tao po ang magsisimula ng pagbabago. Ikaw, ako, kayo, kami, tayo ang magsisimula ng pagbabago. At kung gusto ba niyo magsimula ng pagbabago? Sino may gusto ng pagbabago? Therefore, simulan na natin ngayon. Simulan mo sa sarili mo ang pagbabago. Sisimulan ko sa sarili ko ang pagbabago. Simulan natin ang ating pagbabago. Isa puso po natin ang ating napag-aralan nung araw. Nung tayo po ay elementary pa lang, bago tayo, tuwing umaga, bago tayo pumasok sa asilid-aralan o sa classroom, ano ginagawa natin? Nag-iipon-ipon po tayo sa may flagpole. Ano po ang kinakanta? Hindi po ba lupang hinirang? Pagkatapos ng lupang hinirang, ano po ang ginagawa?
itinataas po natin ang ating kanang kamay upang magbigkas ang panatang ng makabayan. Hindi po ba? Natatandaan ba niyo yun? Pero ginagampanan natin yun na dito lalabas sa bibig, papasok sa kanang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Hindi natin ipinapasok sa ating puso yung ating kinanta at ginawa nating panata. Ngayon, subukan natin mailagay natin sa ating puso ang panatang iyon. Sino nakakaalam dito ang huling talata ng panatang makabayan, yung luma? Hindi ba? Sa isip, sa salita, at sa gawa. At huling talata ng lupang hinirang, ang mamatay. Pagdugtungin po natin ang dalawang iyon. Sabay-sabay tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang mamatay ng dahil sa iyo, iyan ang makapilipino, iyan ang makabayan, iyan ang tunay na makadiyos. Mahal ang kapwa Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat.